Kung dati-rati si Sara Diskaya, mga kababayan, ay namumuso. Ngayon, namamakyo na. Boom, padis. Ayan, mga kababayan, palaban. Palaban na si Sara Diskaya, mga kababayan. Ikaw ba naman ha? Ikaw ba naman? Putaktihin ka ng media, mga kababayan. At tatanungin ka tungkol sa mga ninakaw mong pera. O ayan, mga kababayan, galit na galit ang media. Dahil namanipaksiw sila, mga kababayan. Pakyawan, 30 finger. Ay nako, at mukhang nagtataray na, mga kababayan. Oh, si Sara Diskaya. Dahil hindi lang ito isang pagkakataon, mga kababayan. Tinarayan din niya at ininglisan pa ng British accent Harry Potter, mga kababayan, ang isang batikang journalista at reporter, mga kababayan. Noong nang intriga ito, mga kababayan, sa likod ng sasakyan habang dinadala si Sara Diskaya, mga kababayan. Panoorin niyo po ha. O ayan, palabas na siya, mga kababayan ha. Presenting Bitoy. Pasok. Ayan si Bitoy. Nakatakip, mga kababayan, ng towel. Hindi yan ha, hindi yan yung, mga kababayan. Dahil una, nakaganyan pa siya, mga kababayan. Nag-BBM sign pa siya. Sabi niya, ang mastermind, eto nakaganyan siya, tingnan niyo ha. Sino bang hansay na ganyan? Mastermind. Tapos, dito, mga kababayan, tinanong siya ng media. Ano po yung mga ninakaw niyo, ma'am? Ayan, fuck you. Ano kasi tinanong ng media, mga kababayan? Ma'am, sasolid niyo raw po yung mga ninakaw niyo, ma'am? Sorry. Alam mo na kung anong sagot niya. Pacquiao, In your dreams, Ayan, grabe. Big deal. Big deal sa media, mga kababayan. Para talaga silang nasaktan talaga sila. Nung naluhan sila ni Sara Diskaya. Na dirty fingeran, mga kababayan, ni Sara Diskaya. Eto pang isa. British accent activated, mga kababayan, ha? Diba, mga kababayan, lumaki daw sila sa, Inglaterra. Tapos, marunong siya mag-Harry Potter. Ganyan. Wao bao. Water bottle, mga kababayan. Wao bao. Inintriga ng media. Nakasakay kasi ang media sa likod din, mga kababayan Inokray si Diskaya. Ayan, mga kababayan. Nung napa-British accent, mga kababayan, si Diskaya. Suot na sombrero. At siya din ay niligyan ng posas. Uy, naririnig ka niyan. Ayun, nakasuot siya ng sombrero. Andun lang sa likod niya. Naririnig ka niyan, media. Ng protocol. Sorry, what's your name again? Sorry, what's your name again? Naingayan si Diskaya, mga kababayan. Protocol. Sorry, what's your name again? What's your name again? What's your name again? What's your name? Labhan mo daw. Hugasan mo ang iyong pangalan. What's your name? John Consulta. Okay. Si John Consulta. Intrigador. Do you wanna know what color bra I'm wearing? Wrong ring. Grabe, hindi natin maintindihan, mga kababayan, sa napaka-islang na British accent. What color bra I'm wearing. So you can report it as well. It's a puti as well. Nga ang media, mga kababayan. Filipino accent. Ang media, Filipino accent. Biniritish accent ni Diskaya. I just want to ask, ma'am, your thoughts about Hindi ka marunong mag-British accent, hindi ka sasagutin. this. What do you think? What do you think? I would love to hear from you, ma'am. Wala. Mag-practice ka na muna daw mag-British accent. Okay, I'm good. Samantala, Ay, sa nako. puluhan po, magpapasko ang kontra. Ayan, pinalita talaga nila, mga kababayan, na Manny Pacquiao sila, mga kababayan ni Diskaya. Dirty finger ni Diskaya, balita. Si Sara Diskaya nang hingian ng payag ng media, 30 finger. Ang kasinagot niya, nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5. Ay, nako. Dati-rati, Dati nakakapag-finger heart pa ang kontratistang Puso, mga kababayan dati. si Sara Diskaya. Pinaganyan pa, Ito na siya ngayon.
Dirty finger. Yung dirty finger. Dalawang beses pala mga kababayan, oh. Dahil nung isa mga kababayan, di ba naglalakad siya? Oh. Ito, may isang beses. So, talagang pinapaksiwan niya mga kababayan, pinapakyaw. O, pakyaw ha? Paano yung pakyaw? Dahil bawal yan ang banggitin eh. Oh. Tuhayan bago siya ihatid sa Grabe. ospital para sa medical examination sa Lapu-Lapu City, Cebu. namamakyaw Kanina madaling na. araw, kagabi, dumating sa Cebu si Diskaya sakay ng isang commercial flight mula Metro Manila. Bakit dinala pa sa Cebu? Mula sa airport, dinala siya sa Regional Trial Court Branch 27 para sa kasong graft at malversation. Kaugnay yan ng maanumalang 96.5 million peso flood control project. Ito lang ang sinabi ni BBM na ay pakulong niya. Ang inaasahan namin nga is yung mga cabinet secretary, o 'di ba? Sabi mo na si Pangandaman at si Bersamin. Bakit hindi pa nakukulong? Tinatakas mo pa. Gusto namin mga politician. Gusto namin si Tambaloslos, si Sandro Marcos, at pati nga si Ngagba, mga kababayan, na mapanagot. Sa Davao Occidental, hindi na nagbigay ng pahayag si Diskaya. Kundi namakyo Pero pa. humiling ang kanyang legal counsel na sa Pasay City siya ikulong. Habang ang 8 pang inarestong opisyal ng DPWH, umapilang sa Davao sila ikulong. Grabe! Paghati-hatian niya yan si Diskaya. Ginit ng NBI Central Visayas na walang VIP treatment. The courts have a regular visit, weekly visit sa jail facilities. Ang delikado nito mga kababayan kung andun lang yan, ihalo mga kababayan sa ordinaryong selda, tapos kagaya ni Cabral mga kababayan, matutsugi na bigla. Wala na, hindi na makakanta. Alam na dis mga kababayan kung matutumbayan si Diskaya. In fact, we were informed by Judge Leco they are conducting jail visits every week. Dito sa- Siguraduhin nyo ha, nabuhay yan ha. Hindi pa yan nakakanta ng tuluyan mga kababayan. Rest assured, Kailangan pa natin yan sa mga kaso dito sa mga malalaking buhay ha. Pero sa susunod na taon sila nakatakdang basahan ng sakdal. Kasunod ng mga pag-aresto, agad na naglabas ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto. Ay nako, eto si Soto mga kababayan Okay na sana pero ewan na natin mga kababayan, nadamay siya sa kabandutan ng kanyang tito na si Tito Sen. Tuta. Nakilalang kritiko ng mga Diskaya. Sa isang Facebook post, matulis din siya, sinabi niya na magandang simula ito, pero dapat ay marami pa ang managot sa flood control scandal. Isali mo na rin si Bangag. Ito, habi ko, kung manawagan ka ng Marcos resign, bibilin pa kami sa'yo. Sige. Dagdag niya, huwag magpabudol sa paggamit ni Diskaya sa kanyang mga anak para magpaawa. Anya, tinulungan at tinuruan ng mag-asawa ang kanilang mga anak na magnakaw. Nagmamalita mula sa frontline. yung pag-dirty finger. Jan Arua, News 5. News Ilan 5! po ako ang malungkot ng Pasko na sisikapin natin maging maligaya. Ito mga kababayan, interesting din ito. In-explain ni Roque mga kababayan. Etong, di ba, nangyari lately mga kababayan na ruling ng ICC? Tungkol sa daw mga kababayan, kalagayan ni Tatay Digong kung fit pa ba siya sa trial o hindi. Sabi daw ng mga eksperto na sumuri daw mga kababayan ng ICC kay Tatay Digong, fit pa daw siya sa trial. Ito naman ang discuss ngayon ni Harry Roque mga kababayan, ni attorney. Si Tatay Digong Bo, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakakulong dito sa Galit. Nakakulong si Tatay Digong. Talaga naman pong yan ang kanyang kinamumukian dahil ang ayaw niya ay mahusgahan nga ng mga Nadala sa ibang bansa. para sa mga di umano mga krimen na nangyari sa Pilipinas. Pati yung pagkakakulong niya. Dugong Pilipino yan si Tatay Digong Hindi yan luluhod sa mga mga kababayan. Sana sa dayuhan. Kung mayroon lang patas sa laban, handang makipagpatayan yan si Digong sa kung ang nag-aresto sa kanya mga kababayan ICC. Kaya nga lang mga kababayan, ang nag-aresto sa kanya kapwa Pilipino. Pinadala lang siya doon mga kababayan sa ICC. May baril yan si Tatay Digong kung nangyari mga kababayan, pumasok dito ang ICC, mga puti o itim din yung iba mga kababayan, di ba? Marami din sila. At sila mismo ang nag-aresto. Baka mabangbang pa sila ni Tatay Digong. Hindi niya iniinda yan Kasi sabi nga niya, tanggap na niya na sa politika po pwede mangyari ito. Pero hindi niya matanggap. Yung lang tayo malayang bansa na, linilitis pa siya ngayon ng mga dayuhang hukuman at isang dayuhang korte. Well, ang hindi masayang balita, bagamat wala pa pong order ang pre-trial chamber kung si Tatay Digoy is fit or unfit to stand trial. Ang mga di umano mga dalubhasa
Sabi na ano ba naman ang ano mga kababayan, basihan ng ICC, 'di ba yung mga dalubhasa nila, kuno. Oh, kuno. Wala natin kung baka lutong Macau na rin yun mga kababayan. Talaga na hukuman ay nagsabi na fit to stand pre-trial siya. At dahil dito, ang prosecution ay naghain na ng motion na ituloy na yung confirmation of charges para malaman kung meron ng... Wala ka na talagang maasahan dyan sa ICC. Ay, nako, magsisinungaling po ako kung sasabihin ko na may pag-asa pa tayong mapadismiss ang kaso dahil See? Malabo na mga kababayan mapadismiss ang kaso. si Tatay Digon ay unfit to stand trial. Siyempre po, ang mga dalubhasa ay mga doktor, ang siyang... Pero eto si Kaufman mga kababayan, no? Paasa, no? I'm pretty confident. Oh, ganyan mga kababayan. Sobrang confident niya daw, mga labas na si Tatay Digong sa mga interview niya, no? Tapos malakas ang kaso, malakas ang laban. And then, eto mga kababayan, kaliwat kanang talo si Kaufman. Kukonsultahin ng hukuman kung tama ba para humarap ng sa paglilitis ng Tatay Digong. Ulitin ko lang po, no, yung mga batayan nila, dapat naintindihan talaga niya kung ano yung mga aparatang laban sa kanya. Dapat meron pa siyang sapat na pag-iisip para makagawa ng depensa at makapagbigay ng instruction sa kanyang mga abogado. Dapat sapat pa yung kanyang memory, no, para malaman yung mga bagay-bagay na naging basihan sa paghahain ng mga sakdal laban sa kanya. At dapat nga, naintindihan pa niya kung ano nangyayari. Ako po, pagamat itinago nung una, talaga naman pong bago ako umalis ng Pilipinas, nakakausap ko si Tatay Digong andun sa mga... At mapapansin naman talaga mga kababayan si Tatay Digong, 'di ba? Sa kanyang mga mga kababayan, mga speeches. Parang na mga kababayan, biglang nag-iiba yung topic. Mawawala siya sa topic mga kababayan, hindi niya masasagot ng diretso. Indikasyon na pala yun mga kababayan na normal lang naman nga sa mga matatanda hindi normal, common. Yung magde-decline na ang iyong cognitive ability. Tawag ko sa telepono sa kanya, paulit-ulit na kanya mga sinasabi. At dahil ako naman po ay ang dami ko naalaga ang mga matatanda dahil ako nga lang. Magbabayad ka talaga bangag, magbabayad ka bangag. Ang lahat na ito mga kababayan, kagagawa ni bangag. Ito yung nag-iisa sa Pilipinas, no? Nanay ko, lolo-lola, dalawang tiya, isang tiyo, at tatay ko. Alam ko naman po na si Tatay Digong talaga ay meron na kung hindi po severe, meron ng moderate case of Alzheimer's, no? Ay, Diyos ko Lord, wala namang yung Alzheimer's mga kababayan, wala pa naman niyang gamot, a cure talaga. Mayroon siyang mga kababayan, pang lang, relieve lang, o pang supplement o maintenance na ganyan, pero gamot mga kababayan, wala nang cure dyan. Siyempre po, ayaw natin i-anunsyo yan dahil pinakamamahal nating Pangulo si Tatay Digong, kaya hindi po muna dinisclose yan. So nalulungkot po ako na bagamat inaamin na ni Tatay Digong ang kanyang kondisyon sa pag-iisip na hindi na niya maalala kung ano mga pangyayari doon sa panahon na siya ay nasasakdal at therefore. Paulit-ulit na nga mga kababayan, no, ang mga kwento ni Tatay Digong dati mga kababayan. Yan ang napapansin din natin. Tapos na niyang kunento, uulitin na naman niya. Or hindi na siya po pwedeng makagawa ng depensa. Ang sinabi ng hukuman, siya daw po ay meron pang sapat na kakayahan para harapin ang mga paratang laban sa kanya. What is, mga kasabwat mga kababayan? Ako po, may personal na experience ako. Hindi ako doktor, pero ako naman po, dahil nag-alaga ako ng at least 7 tao na meron din Alzheimer's, na umabot ng edad na 80, alam ko po na wala na pong sapat na kakayahan tumayo si Tatay Digong. Hindi na nga po niya maalala kung ano yung mga paratang sa kanya. Hindi niya maalala kung i-deny niya o i-admit niya yung mga inutos na di umanong pagpapatay. Hindi na po niya dahil mga kababayan, wala naman talaga makakibigay ng depensa sa kanyang abogado. Kaya nga po tingin ko, pinagkakatiwalaan kasi ng itong mga niya. mga kababayan. Dahil siguro po, unang-una, hindi nga siya bihasa sa international law. So feeling niya, hindi naman siya po pwedeng maging authority dun sa kanyang depensa. Pero tingin ko mas importante dahil nga po, wala na nga yung sapat na cognitive ability para ipagdikit-dikit yung mga pangyayari para magkaroon ng epektibong depensa. Nakalulungkot po yung ganyang rekomendasyon ng mga doktor. Kasi talagang nakakalungkot. At sana mga kababayan, hindi Alzheimer dahil wala parang na yan mga kababayan. Para na talagang may taning yan mga kababayan. Hindi naman parang cancer, pero darating ang panahon, mawawala talaga sa tamang pag-iisip ng kababayan. Ayaw natin mangyari yan kay Tatay Digong. Hindi doktor, alam ko po, hindi na siya sapat talaga. Wala na siyang sapat na kakayahan marap sa paglilitis. At kung hindi nga po na-concern ng pamilya, ayaw naman nilang
malaman ng taong bayan na limot-limot na nga si Tatay Digong. Since day one, gusto na sana nilang ipahiwatig ito sa publiko. Siyempre, yun nga po, no, inalala din nila yung reputasyon naman ni Tatay Digong at inalala rin nila na nais nilang maalala ng taong bayan si Tatay Digong when he was at his best. Pero sabi ko nga, tayong mga Pilipino, nakakaintindi naman ng mga ganyang bagay dahil lahat naman po tayo tatanda. At ako po, lahat Pati ng ikaw, aking Marcos! kapamilya ay merong Alzheimer's. Ako po, aminin ko na, I'm Sana nga mga kababayan, itong si Marcos, no, hindi ito mamatay kagaya ni Pinoy, mga kababayan, pagkatapos ng kanyang termino. Gusto pa natin humaba ang buhay niyan, mga kababayan, nang sa gayon magdusa siya sa kulungan, mga kababayan. Bartolina talaga yan. Gusto natin i-Bartolina yan, mga kababayan. Pasok yung mga bangag na yan sa ginawa nila kay Tatay Digong at sa ginawa nila sa ating bansa. Matinding pagnanakaw. 1 year away from being a senior at siguro po I have maybe 15 to 20 years left kung saan malinaw ang aking pag-iisip at sa tingin ko, sasapitin ko rin yung sinapit ng aking mga ninuno dahil Ay, itong oo, Alzheimer's dahil- po, pagiging limot-limot hereditary yan. genetic. No? Ngayon pa nga lang po, hindi ko na maalala yung mga pangalan, no, ng mga tao na palagi ko nakakausap. Minsan nakakalimutan ko yung pangalan pati ng aking aso. Anong aso mo? Si Maltese? Si Gibo, kababayan, may Maltese passport. Ang aking aso na mahal, no? So Ano na lang, pangalanan mo na Bangag ang aso mo. 'Di ba? Hindi mo talaga yan makakalimutan. Pangalanan mong Bongbong Bangag. tindi po niya, no, na hindi ko na maalala ng mga pangalan. So yan po talaga ay sign na talagang papunta na rin ako doon. Kaya nga po, I Yung talagang sympathize with the mga gamit, President. mga kababayan, yung susi. Laging nakakalimutan saan inilagay. Susi! Kasi kami mga diabetes, kami particularly prone doon sa sakit na Alzheimer's. No? Anyway, so ano pong aasahan natin? Mal-aasahan po natin na dahil wala namang pong ebidensya to the contrary, baka i-sustain po ng hukuman yung finding ng wala na. madulubhasa na kaya niya humarap sa paglilitis. Itutuloy din na yan, mga kababayan, dahil talagang ang purpose nila ay magkaroon ng active case dyan sa ICC. Pera-pera lang, mga kababayan, Posible pang ma-dissolve ang ICC, mga kababayan, kung wala na silang, case. At ang susunod na ang susunod po na stage ay itutuloy na yung naantalang confirmation of charges kung saan magpipresenta ng ebidensya ang prosecution at dapat magpresenta rin ng ebidensya ang mga akusado, si Tatay Digong, upang malaman kung meron bang probable cause. Pero alam nyo, sa takbo ng kaso, meron pa bang nagdududa na talagang ang ICC mas Wala na kinakailangan patas, nila si Tatay Digong. At hindi na nila iintindihin yung mga dahilan kung bakit dapat ma-dismiss ang kaso, lalong-lalo na yung issue na wala naman talagang jurisdiction. Ito, dapat tugisin itong nasa likod dito, mga kababayan, na nagsampa ng kaso, Tatay Digong. Itong sina Conti, mga kababayan, sina Trillanes, panagutin itong mga buwisit na to. Yan na lang ang magagawa natin, mga kababayan. Sa tingin ko, bago magpasko, yan po ang ating huling pag-uusapan dahil nabasa ko nga po yung kanilang appeal at in fairness, napakaganda naman po ng appeal ng mga abogado ni Tatay Digong at malakas ang laban natin na ma-dismiss ka agad Ewan lang natin. Kahit pa malakas ang laban, niluluto na ng mga bangag itong kaso lamang kay Tatay Digong at mapapoy si Tatay Digong. So siguro po, bago magpasko, pag-usapan po natin yan, babasahin ko isang beses pa na ako ay makuha ko lahat ng punto at napakahirap ko pong isipin kung paano hindi magdedesisyon ang korte na walang jurisdiction ng hukuman. Yan po ang katotohanan. Dahil doon po sa apela ni Tatay Digong, hindi lang niya kinwestiyon yung hindi na pagiging miyembro ng ICC nung nagsimula ang preliminary investigation, linabas na rin yung issue ng kidnapping. At yung kidnapping ay magre-resulta sa abuse of process, no? Na dapat talagang baguhin dahil ang karapatang pantao naman po ngayon ay nag-develop na in such a way na talagang kapag ang pamamaraan ng pagkuha sa pagkatao ng akusado ay mali, dapat hindi na magpatuloy ang kaso. So, pag-usapan po Ay, natin nako. yan. Pero sa ngayon po, mukhang mababasura na naman ang motion ni Tatay Digong na Ilan na yan? ma-dismiss ang Basura na kaso yan. dahil siya ay wala na sa tamang pag-iisip at mukhang magtutuloy tayo sa confirmation Retrial. of charges. Well, wag po tayo mawala ng pag-asa kasi ang sinasabi ko naman talaga, ang pinakamalakas na basihan ay yung lack of jurisdiction. Kasi yan po ay legal issue. Pag yan, mga kababayan, ma-dismiss pa yan, na
lack of jurisdiction. Wala na talaga tayo. Goodbye. Goodbye. Ay nako, mahirap umasa mga kababayan dahil lagi na lang tayong pinapaasa eh. Wala na po yung factual issue. Itong kakayahan para humarap sa paglilitis, yan po ay factual, medical, no? And unfortunately, yung mga di umano mga dalubhasa ay nagsabi na meron siyang sapat na kakayahan humarap. Alam niyo po yung pagtatalaga ng mga di umano mga dalubhasa, controversial po yan, ha? 2 beses na merong na talaga ang registrar, yung parang clerk of court na kumuha ng mga dalubhasa para i-examine si Tatay Digo, pinatanggal. Yung una, yung mga suspendido bias. pala sa kanyang board. Hindi Kung di ako qualified. nagkakamali, psychiatric board. Mga No? kaduda-duda. Suspendido Bakit pala. wala talaga ng expert witness na suspendido sa psychiatric board? Talagang At ano naman bias. ang naging basihan ng registrar na kunin yung isang taong suspendido Mga bias, from the mga practice of hooligans. psychiatry? Yung pangalawa naman, abay, ang dami palang mga social media posts na laban ng Tatay Digo. Bakit ka May prejudice na mga kababayan. magkukuha ng isang di umanong eksperto na dapat ay maging patas, ang dami-dami naman pala niyang sinasabi Patas, laban kay Tatay mga Digo. hudas. Alam niyo po, tanggapin natin ang katotohanan dito sa Europa, talagang hindi po nila kinikilala ang mga mabuting ginawa ng Tatay Digo. Ang dumadating sa kanila mga kababayan ay mga balita ng Rappler, mga abayas, GMA, puro mga kasinungalingan. Palibasa po siguro dito sa Europa, hindi nila nararanasan yung mga karahasan na ginagawa ng mga drug addicts. Dapat nga, tignan na lang nila ang estado ng Pilipinas dahil ang ating presidente nga ay nasa impluensya ng droga. At makikita Judek! nila kung bakit kinakailangan talaga na kamay na bakal ang kasagutan dito sa issue ng droga. Ang malungkot, itong si President Trump para bagang sumusunod sa yapak ni Tatay Digong. Abay, hindi lang niya tinatarget ang mga drug lords, ginagamit pa niya humbong sandatahan ng Amerika para bombahin ang mga pinaghihinalaang mga drug lords dyan sa gitnang Latin America. No? At nagpapakita yan na hindi naman mali ang ginawang polisiya ni Tatay Digo dahil ang Wala, sabi naman ni legitimate Tatay yun mga kababayan. Legitimate police work. Yung mga gumugurgur mga kababayan, yun yung mga ninja cops na ayaw nilang mabisto. Ayaw nilang mabisto. Digong talaga, hindi naman bawal ang paggamit ng dahas, no? Sa parte ng mga kapulisan. Isipin nyo na lang mga At, kababayan na ngayon, natigil ba ang mga riding in tandem mga kababayan? Lumala pa nga lalo, di ba? Ang mga natutumba ngayon mga kababayan, mga inosente, yung mga lumalaban mga kababayan sa illegal na droga. Si Kapbukol mga kababayan, di ba? Nag-i-expose ng flood control. Yung mga anomalya sa gobyerno. Sila ang natutumba ngayon mga kababayan. Mas malala pa. Mayroong pangangailangan at ito ay proportional, hindi naman po illegal ang pagkuha ng buhay kapag ang isang alagad ng batas ay mayroong banta sa kanyang sariling buhay. Well, malungkot nga lang po na ngayon nakikita natin kung paano ang Estados Unidos ay gumagawa ng hakbang na kapareho ng mga hakbang na ginawa ni Tatay Digo, mas matindi nga lang ang ginagawa ng Amerikano. Mas malala Kasi pa. meron din naman pong proportionality. Huwag naman dapat sobra-sobrang paggamit ng dahas, no? Para labanan yung mga drug lords. Pero nakikita natin sa Amerika, medyo sobra ata yung dahas na ginagamit nila kasi naglo-launch na sila ng all-out war. Literally using the armed forces of the United States of America. Sa Pilipinas po, hindi naman umabot sa punto na ang sandatahan ay na-involved dito sa war on drugs. Kapulisan lang po dahil it is a civil. Siguro ang mali lang ni Tatay Digong. Hindi naman mali mga kababayan. Pero yung nakakapag-init lalo sa mga mga kababayan dito sa mga jablo na minit ang ulo nila. Yung pangalan mga kababayan ni Tatay Digong sa kanyang programa. Sana hindi na lang war on drugs dahil isip lang war ito dahil nilalabanan ang aming mga kalahing mga judik. Pero yung pag mga kababayan, pagtugis is dapat gawain naman yun talaga ng gobyerno mga kababayan. That is the job of the policeman. Pinapaigting lang nila ang batas mga kababayan. Tapos ngayon, sila pa ang nakulong. Si Tatay Digong pa ang kinulong. At ang nagpakulong ang isyo ay pagiging adik. Marcos. matter. Diyos ko Lord. Kapag naging kasapi na kasi ang armed forces dyan, Bangag. ibig sabihin talagang matindi na yung problema at baka umiral na yung batas na umiiral kapag meron digmaan. Kasi sa batas po ng digmaan o international humanitarian law, po pwedeng ang gulo, ang gamit ng dahas, ay sa panig Pulbusin nyo, ng Trump, pulbusin nyo yung at isang ICC grupo yan. na
nagdedeklara ng independensya o right to self-determination o di naman kaya. Isang grupo na maski hindi sila nagdedeklara ng right to self-determination ay meron silang command, meron silang leadership, meron silang kakayahan na ipatupad ang batas na umiiral pag meron digmaan. Yan po yung tinatawag na non-international armed conflict. At sa tingin ko po sa Amerika, hindi lang non-international armed conflict na yan. Kasi ang binobomba ngayon ng Amerika ay mga barko na ng Nicaragua, ang mga puerto na ng Nicaragua, ng Venezuela. So ang tingin ko po, meron ng international armed conflict, meron ng aggression. Kasi nga po yung aggression, wala namang atake sa kanilang Venezuela. Bakit naman sila gagamit ng hukom sa datahan para panbugin ang mga barko at targetin ang mga puerto ng Venezuela? Pero ang punto ko lang po, pagdating po dun sa pulisiya na gamitan ng dahas ang gera laban sa droga, well, hindi lang po si Tatay Digong yan. Pati po si President Trump ngayon ay gumagamit ng labis ng puwersa. Kung ikukumpara mo dun sa puwersa Malayo. na ginamit ni Tatay Digong, na meron pang paulit-ulit na paalala si Tatay Digong. Kayong mga pulis, kung kayo ay sumusunod sa batas, sagot ko kayo. Pero kung kayo ay pumatay na walang necessity at walang proportionality, you're on your own. Di ba po? Yan. Anyway, ang naririnig naman po natin na kalagayan ni Tatay Digong, sang-ayon na rin kay BP Sara, ay tanggap ni Tatay Digong ang kanya naging kapalaran dahil ito'y kabahagi ng politika. Pero syempre, hindi natin maalis na talagang kung ako'y nalulungkot at kung naman may kalayaan, umikot-ikot bilang isang asylum seeker, mas malungkot talaga yung kalagayan ni Tatay Digong. Oo Kaya nga, ako dahil nag-isip, kulong mga kababayan tapos yung bisita, isang oras lang mga kababayan. Ano lang, 3 times a week lang ba? Isang oras. Wala pa nga ebidensya mga kababayan na na ipresenta dati. Inaresto na nila si Tatay Digong. Tapos yung mga ebidensyang iyon, gawa-gawa pa ni Trillanes mga kababayan na ako buwisit. ay naluluha paminsan-minsan dahil sa aking kalagayan. Iniisip ko nila, mas matindi talaga ang naging kalagayan ni Tatay Digong. At Mas yan naman ay matindi pa. kahit papano nakakaibsa ng aking nararamdamang kalungkutan. Wala talagang katumbas ang nangyari kay Tatay Digong at wala talagang dahilan para maranasan niya itong ninaranasan ng Diyos. Mantakin ninyo. Kung sino pa ang napakalaking nagawa sa bansa mga kababayan, siya pa ang pinarusahan ng isang adik. Sabi ng kanyang kapatid, adik, bangag. Kung mag-isip, baliktad mga kababayan, kabangagan. Kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Isinuko. Ng isang adik, sabi ni Amy. Coincidentally, ang nilalabanan ni Tatay Digong, mga adik at mga judictus, benedictus. Yan din ang nagpakulong sa kanya. Sa isang dayuhang hukuman na sa ngayon ay pilit ng pinagwawakas ng mga bansa gaya ng Estados Unidos, Israel at ibang mga bansa na hindi kasapi. So naipadissolve, no? Ang ICC. Itong mga nakikita po natin sanctions sa ICC judges, yan po ay Tapos magpapatunay na iyakan sila dahil mga kababayan, hindi na magamit ang kanilang credit card. hindi na tatagal talaga ang mga ICC judges dahil kinakailangan nila ng access sa US Hindi banking na system. gagamit ang aming At credit baka hindi na card. tatagal talaga ang ICC kasi Sana yung nga. mga pondo na binibigay ng kanilang mga miyembro ay dadaan at dadaan din sa mga US institution gaya ng SWIFT, no? Na ngayon ay hindi Kayo na- Japan, number 1 na mga kababayan, funder ng ICC. Umatras na kayo. Kayo din, bahala kayo. Pagdating ng panahon, kayo na naman ang gaganyanin. Political mga kababayan, harassment. pwede. So tingin ko rin bilang ng araw ng ICC. Sana So nga. Tatay Digong, hang in there. Ilan pa ba ang miyembro na nanatili sa ICC? Ang dami ng mga kababayan ay Maski ikaw umatras. ay hindi pinagbibigyan sa iyong mga motion. Ang issue naman is, mabubuhay pa kaya ang ICC hanggang sa punto na ikaw ay tuluyan na lang ipapakulong at sesentensyahan na guilty. Sa tingin ko, hindi na po. Dahil napakalakas ng mga Sana pwersa ma-dissolve na yan, na tutol sa ICC. At tingin ko po, binibilang na rin ng araw bagong buong Trump, girahin mo yung ICC yan. ang buong African Union ay bumitiw na sa kanilang pagiging miyembro ng ICC at ang matitira na lang mga miyembro dyan sa Africa. ICC ay ang European countries. Dahil itong mga Latin American countries po, pati Venezuela, nagsabi na magbibitiw na sila. So tingin ko po magkakaroon yan ng, ano tawag doon, yung cascade. Magsusunod-sunod na po yan dahil nakikita nila sa ginawa nila Dahil kay Tatay Digong mga kababayan, ang daming bansa ang
nagbitiw na. Tatay Dico, abay, hindi pala talaga rin nirespeto ng mga prosecutor at magistrado ng ICC yung probisyon na talagang dapat ang mga lokal na hukuman ang unang magbibigay katarungan sa mga biktima ng krimen at ang ICC ay gagana lamang kung ang mga lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng kanyang katarungan. Tapos sasabihin nila, hindi na daw gumagana sa Pilipinas, Diyos ko Lord. Tapos, kakapal ang pagmumukha mga kababayan. So, ibig sabihin pala, dapat ka na mag-resign, Boying Rimulya. Tsaka, bangag, dahil hindi na gumagana ang dito, justisya. Hang in there, Tatay Digong. Habang may buhay, may pag-asa. At gaya mo, huwag ka mag-alala, ako'y malayo rin sa piling ng aking mga mahal sa buhay. At ako naman po ay naniniwala na merong may kapal na magbibigay katarungan sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito pong kauna-unahan na tayo nagpo-broadcast sa Christmas tree. Marami pong pagsubok na hinaharap ang Pilipinas. Ako may Christmas tree na ako maliit. Oh. Isang tabi mo po muna natin lahat yan at tayo po ay maging maligaya. Siguro po bukas, 22, ay huling araw na ako po ay magbo-broadcast na isang seryosong topic. Pag-usapan siguro po natin yung motion to dismiss ni Tatay Digong para sa lack of jurisdiction at matapos yan, kwentong Pasko na tayo sa 23. Ay, walang... yung mga kawatan, mga kababayan, kahit Pasko, wala yun silang pahinga. Pag nanakaw pa rin ang iniisip nila. Sineselebrate nila ang kanilang mga kababayan, ninakaw. Papayabangan yan mga mga kababayan ngayon, mga kawatan. 24 and 25. Okay ba ho yun? Samantala, alam ko, abalang-abala kayo sa pamimili. Abalang-abala kayo. Malapit na pala, yung mga no? merong pamili, ha? Abalang-abala Malapit na pala Pasko, no? Good Lord. kayo sa pagluluto. Yung mga merong lulutuin. Pero maski wala po tayong pambili, wala tayong lulutuin. Bangag ang Maging abala lulutuin po tayo natin. at maging maligaya sa Magluluto darating tayo ng bangag. Pasko, dahil ang Diyos ng pag-ibig ay isinila. At dahil dyan, meron tayong pangako na buhay na walang hanggan. Salamat po. Ito po ang inyong Spoksang Bayan. Salamat! Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.